Morning to all of us. Welcome to Almusal Tayo with Neb. And we all know that every time we talk about the Word of God, the Lord Jesus Christ is in the midst of us. So thank God for being here today with us. And dear brothers and sisters, let me ask you a question. How important is an internet connection in our life? No? Sa panahon ngayon, alam natin kung gaano ito kahalaga dahil ito ang ginagamit natin sa ating trabaho, no? Sa ating pagkukonek sa ating mga mahal sa buhay. Kung tayo man ay nasa leisure time natin, we do a lot of things online, hindi ba? So, madalas ang hawak ng tao ngayon ay sa phone, no? Hindi siya makaalis ng bahay pag hindi niya dala yung cellphone niya. At kung wala na siyang signal sa isang lugar, he even purchase data, no? So ganun siya kaimportante. Pagkagastusan mo siya, you pay a lot of money, it's because the internet is so important in our life nowadays. Without this, wala tayong magagawa, hindi ba? Hindi natin magagawa yung mga dapat natin gawin is because everything nowadays is technology and it's online. You do the research, everything is there. You know, so yung mga work from home especially, they rely on internet. So they have to pay the price para mas magkaroon sila ng malakas na signal. But what happens so pag walang internet? How do we react? Yesterday we've experienced that. No, wala hong internet dito for about 6 hours. You know, and we tried everything because kala namin may magagawa kami, so restart, but then talaga hong wala, no? Even my data did not work kasi patay pala ang cell site. So talagang walang connection dito sa place na kung nasaan ako ngayon, ano? So talaga namang nakakairita. Lahat ng mga gagawin mo na di-delay dahil walang internet, no? And even to the point na talagang magagalit ka na, no? Makakapagsalita ka o sa kahit sa isip man lang na yung anger mo about losing this connection, no? But our question here to ourselves is this: pag tayo ba pinanghihinaan din kay Lord, no? Kung napipil ba natin na kung nalulobat din ba tayo kay Lord? Nagiging sensitive ba rin tayo doon? Naiirita ba rin tayo at gusto nating gumawa ng paraan para tayo makareconnect sa ating Panginoong Yesus? Di ba napakahalaga po nun, ano? So, dito alam natin kung gaano kahalaga ang internet sa buhay natin, ano? Pero tandaan natin, mas mahalaga ang Panginoon dahil ang Panginoon ang nagsusustain ng buhay natin while we are still living, and still there is a reward in behind that, you know, after death, no? Sabi nga dito sa John 15:5, apart from me, you can do nothing, no? So talagang wala kang magagawa kung wala ang Diyos sa buhay mo, no? Just like the internet. Kung walang internet, wala ka ding magagawa sa mga gawain mo sa buhay mo. But ano ho ang difference, no? Pareho kayong walang magagawa. Kung walang internet, walang magagawa. Ang sabi din ng Lord, wala kang magagawa, apart from me, you can do nothing. Dito po kasi ang kaibahan nito, no? Internet disconnection brings frustration. Napag-frustrate tayo, nagagalit tayo dahil nadi-delay lahat ng ating mga gawain, ano? But spiritual disconnection, pag na-disconnect tayo kay Lord, it brings distraction, no? So mas malala kaysa sa frustration kasi dito distraction, no? Hindi ka lang madi-delay. Baka hindi lang ma-delay, baka mawala ang blessings, mawala yung peace, mawalan ka ng direksyon sa buhay mo, no? Dahil si Lord ang nagsusustain ng lahat ng ito, no? Ang pinakamasaklap nga niyan, mawala sa buhay mo si Lord, iniwang ka na, di pa paano na? Hindi ba? Alam natin na tayong mga tao, pagising natin sa umaga, unang hawak mo cellphone.
Sino ho siguro meron mangilan-ngilan na hindi naman talaga ganun, no? Pero majority, I'm sure, hanap agad cellphone. Tingin agad kung malakas ang signal. 4G ba, 5G ba, kung ano yung mga needs nyo, yun agad ang tinitingnan, no? Kasi you already put that in your mindset, no? Na napakahalaga ng internet. Pero wag ho nating kalimutan kung sinong mas mahalaga sa internet. Pagdilat ng mata mo, sino ho ba ang pasasalamatan mo? Internet o ang Panginoong Jesus? Di ba? So don't forget to make sure that you live your daily lives na dala-dala nyo at kasama ninyo ang ating Panginoong Jesus na siyang nagsusustain sa buhay natin. Hindi lang ho tayo dapat laging nasa online, dapat ho lagi tayong in line in God's will, no? Kung ano yung kagustuhan ng Panginoon sa buhay natin. Let us pray as much, no? Kaysa ho sa let us chat as much, no? So mas lamang ang prayer kaysa sa chatting. Let us read the Word of God as much kaysa ho let us scroll in internet as much, no? So, madalit salita, let us spend more time with God than less time with your online. Ano po? Kung sa trabaho, okay, pagkatapos ng trabaho is 8 hours, maximum 12 hours, so you still have another time for the Lord, no? Importante nandoon ang Lord. He doesn't need all the time na meron ka. He just need na naalala mo siya sa araw na yon at nagpasalamat ka sa lahat ng isinustain niya sa iyo sa araw na yon. Brothers and sisters, always remember, no? Internet is powerful. Hindi ho natin yan nire-reject, but it is temporary, no? Our connections with the Lord is something very, very important that hindi dapat mawala ng connection, no? Because our connection with God is the everlasting one. Eternal po ito, no? Basahin ko po yung 2 Corinthians 4:18. So fix our eyes on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Ang ganda po ng naging sharing natin ngayon. Napakasimple lang, ano? Pero napaka-importante. Nawa po ay ilagay natin sa priority natin, sa araw-araw natin, ang ating Panginoong Jesus. No? So hanggang dito na lang po. Until tomorrow, almusal tayo with Neb. To God be the glory and God bless po sa ating lahat.